Magandang araw pong muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Basahin na naman po natin ang Biblia na walang kasamang mga doktrina na mapapanig sa isang grupo o relihiyon. Basahin natin ngayon ang Isaias 63, versikulo 2. Bakit pula ang iyong suot? Tulad ng damit na nagpipisa ng ubas upang gawing alak. Ang sagot ni Yahweh, pinisa ko ang mga bansa na parang ubas, wala man lang tumulong sa akin. Tinatapakan ko sila sa tindi ng aking galit, kaya natigmak sa dugo ang aking kasuotan. Ngayon po, mga kapatid, sundan po natin ito kung hanggang saan itong nakasuot na tigmak ng dugo. Basahin natin ngayon ang pahayag 19, versikulo 13. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Ayon po, dito sa pahayag 19, versikulo 13, lumutang uli ang tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Sino nga kaya ito? Basahin natin ang pahayag 1, versikulo 13. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Dito po yung maliwanag na hindi po ito ang anak ng tao, kundi parang anak ng tao. Sa versikulo 16, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay talim. Isunod natin ang pahayag 14, versikulo 14. Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao na may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Dito naman po sa pahayag 14, versikulo 14, lumutang na naman po ang isang kamukha ng anak ng tao. Sa makatuwid po, hindi talaga siya ang anak ng tao, kundi kamukha lamang. Sa versikulo 19, kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at ang lalim ay sintaas ng sanguso ng kabayo. Mga kapatid, kahit sino naman sigurong pumisa ng ubas na ito at ang dugo ng kanyang pinisa ay umabot ang lalim sa nguso ng kabayo, aywan ko lang po kung hindi matigmak ng dugo ang iyong kasuotan. Kaya balikan po natin ang pahayag 19, versikulo 13. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sa 15, may matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makatuwid po, ang tigmak ng dugo ang kasuotan. Hindi po ito ang ating Panginoong Jesucristo, kundi isa po itong anghel. Ito po yung salita ng Diyos. Hanggang dito na lang, sa samahan ko muli upang patuloy po natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.